Open your Bibles in Ephesians chapter 3, verse number 20. And after Ephesians chapter 3, verse 20, turn again to Philippians 4:19, the well-known verse of the Bible about God, He will supply our need. But first of all, let's read Ephesians 3:20. Let's read it together, okay? Aron natong mabasa, no? You will remain awake. Ephesians chapter 3, verse 20. Naana mo? Okay, ready, go. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Remember the word, and to Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ang atong Diyos, gamhanan siya. He can able to do great things in us. Ang ato ning himuon para sa kahimayaan niya. And turn your Bible once again, Philippians 4:19. Philippians 4:19. Let's read it together. Okay, atong basahon sa dungan. Naana mo? Okay, ready, go. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, that you are a great God and you promise us na dunay mga dagkong butang among mahimo because of your power. Lord, we are not worthy nga kami Ginoo imong gamiton. We are not worthy, Lord, to receive great blessing from you, because we are all sinners. But thank you, Lord, for your grace, abundant grace and your mercy. But Lord, thank you so much, oh God, you're still using us. Lord, I pray that you will still using this church, oh God, to supply the needs of the missionaries. And Lord, I pray, oh God, you continue to bless every one of us, especially this afternoon. Bless me, Lord, while I'm going to deliver your message, oh God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now in ang mga churches din sa Pilipinas, what a great blessing na every year dunay daghan nga mga Filipino missionaries nga nagpa-interview sa ABC Clearinghouse, and nahimo nato silang atong mga supported missionaries. This year is more than 20 missionaries. And we have now another batch next year. No? What a great blessing as a Filipino, because kini nga mga tawhana, mga gikani sa mga Filipino churches. And salamat sa Ginoo nga nahimutang kabahin nini by supporting them. But we are facing, sa dako nga panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo. Because every one of them, they need our support. Pero sa kabutang akong ipasalamatan sa Ginoo, kung moadto mi ni Jima sa Europe, some churches there, and France and Italy, they're doing well. Ganing maigsoon ko sa Ginoo, dako ang ang support sa mga Pilipinos nga mga missionaries from our country nga gikan sa ilang support and Middle East country. So salamat ko sa Ginoo nga atong mga missionary do natay duha nga gi-sent out, si Marlon o si Mike. They're doing well, and the Ted supported, nag-support sila og mga missionaries na. While we are supporting them, mas dako ang ilang gi-support sa mga missionaries. To God be the glory. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ay salamat ta sa Ginoo nga God is calling Filipino missionaries. Usay magunon ta pastor unsa man na, blessing or a burden? No, it's not a burden. It is a blessing. Now the message to this afternoon, ang pagpangita og bahandi para sa misyon. That's the reason why God is going to bless us, and I'm praying in our church nga doon tayo mga young men and young women nga God will call them
to do business for mission, para dili sa kaugalingon niya, kundi para sa buluhaton sa Ginoo. Now God will supply the need of His work through His people. I believe that ang atong mga missionaries, because of them, our churches in the Philippines, bless kita sa Ginoo. Now, mission is not a burden, but mission, it is a blessing to every Christian who believe the God's command that God is going to bless your businesses, your life, our children, because of the work of God, especially the preaching of the gospel. Now, a wealthy mind, no, ang atong hunahuna gusto sa Ginoo nga ang atong hunahuna, nagunahuna ta, mga butang aduna tay kwarta para matabang nato sa buluhaton sa Ginoo. Pero magunahuna kag kwarta para sa kaugalingon nimo, dili na advisable. It will lead to destruction and miseries. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, ayaw ko ninyo sabtang sa iyo. Now, as your pastor, nag-ampo ko nga God, He will going to bless every one of us spiritually and materially. And I'm praying nga ang Diyos maga-supply o sa mga needs sa mga missionaries, ginamita nga local church. Okay? Now, atong tanawon din sa 1 Timothy chapter 6, verse 9. Now, atong basahon there, 1 Timothy 6:9, but that will be rich fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which draw men into destruction and perdition. Now, a wealthy mind alone is not advisable. And maybe you think about wealth, you think about money, you think about business. Kung kana lang imong huna-hunaon, dili na advisable as a Christian. Ano man, mahimong magmiserable ang imong kinabuhi. Kung ang imong gigukod, priority ning kalibutan is money. Importante kayo, Ginoo ang atong prioridad, aron tagaan tagkaalam sa Ginoo, aron i-bless na sa Ginoo materially. But God, He wants to bless us materially para sa buluhaton niya, para ma-supply ang need sa nagwali sa maayong balita. But if you are thinking about wealth, dili para sa buluhaton sa Ginoo, it will lead to destruction and misery. Now, but they that will be rich fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which draw men into destruction and perdition. Ang mga tao, nagmiserable ang ilang kinabuhi, nalubong sila sa utang, grabe kapait ang ilang kinabuhi ng mga problema. Nga naman, because they want to be rich. Amen? Amen po mo? Amen? Pero kung gusto kang madato para sa Ginoo, there's nothing wrong with that. Pero maguna na, gusto ko madato, kay hayahay ko, para panghambog ko, para dili sa buluhaton sa Ginoo. Now, it's easy to say, Pastor, I want to be, I want God will bless my business. Para ni sa Ginoo, God will not believe that if dili ka willing bisag unsa pay opportunidad during Sunday nga unahon nimo ang Ginoo. Mga negosyante, unahan ninyo ang Ginoo. Pag Sunday dapat naa ka mo sa simbahan. Amen. Pastor, daghan maghalin. Kinsa may tag-iya sa panalangin, di ba Ginoo? Usay sulayan ta sa Ginoo. But a wealthy mind of formation is commendable and must be encouraged. Many think to become wealthy for self-glory, personal comfort, and luxury, and fleshly pleasure. This is wrong. Gusto lang ka manato, kay gwapo kag balay, nindot ka, wala may sayo pa na gwapo tag balay, basta naghatag ta sa misyon. Amen? Now, ang atong nadawat karon dili pa na mao. God wants to bless us more. Amen?
Pero ang Diyos po'y nagbuot sa tanan. Ang buot mo, ang Diyos po'y tag-iya sa tanan. God can make you wealthy. If God will nakita sa Ginoo nga kasaligan ka. So in Proverbs 23 verse 4, labor not to be rich. Cease from thine own wisdom. Labor not to be rich. Ayaw gyud paghago aron ka madato, kay di gyud ka madato ana. Cease from thine own wisdom. Ayaw pagsalig sa imong kahibalo. Salig sa kahibalo sa Dios. Obey the Bible. Yaw mo na, kung gusto ka i-bless sa Ginoo, unahon ni mong Ginoo siya. Unahon na nung Ginoo, wala tayo ginansyan eh. Pero sa mga Kristuhano nga nakaila sa Diyos, because God is able. Amen? He's able to bless you. Now, ayaw paghago aron madato ka. Ayaw pagpaningkamot aron mo kung ka paningkamot para sa Ginoo. Ang Kristuhanon nga sigig paningkamot aron madato, wala gyud madato. Kapurdo hinoon. Kay wala sila tagaig kaalam sa Dios. Ang uban na dato pero naulipon sa kwarta. Tungod sa kwarta nagmiserable sila. Now we need money to preach the gospel. Salvation is free. But to preach the gospel, it is another story. We need money. We need to support our missionaries. We need money to preach the gospel. We need money for mission. Kini nga atong church, salamat ko sa Ginoo nga kanilawag ko report nga ang uban wa pa sila diri ma-members sa church, mulabay sila kay ingon sila kanu sa kami makaana deno makadula sa basketbolan. So, ang atong gym nga himuon, ang atong gusto nga gwapo pug basketbolan. Kanang pagtan-aw sa mga tao mingon siya kanu sa ka ko makadula dinino para sa kahimayaan sa Ginoo. Para mga tao matong madala diya sa tilan sa Ginoo. God wants us to bless us. Kaya anong church, ingon anila ni, pero dako ni gasto, do. Pag renovate nato, nasalamat ko sa Ginoo sa inyong kasing-kasing for supporting this church. No, salamat sa inyong kinabuhi nga gigamit mo sa Ginoo. And 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Christian, if you want to have money, i-bless kita sa Ginoo, ayaw higugma ang kwarta. Higugma ang Diyos, unaha ang Diyos. Unsaon man kana nga usahay. Pastor, di lang ko musimba karon kay naagyod, importante kayo ni. Wala gayoy makatupong sa pagkaimportante sa pagsimba. Amen? Ipakita sa Ginoo nga, Lord, I know you are everything for me. Ikaw mo'y tag-iya sa tanan, sunda ang Ginoo. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith. Now, if you love money more than God, mo na manikas ka. Mo na mag-dishonest ka. Mo na di ka maghatag sa imong tithes. Pero if you love God more than money, you obey God. Ug ang Diyos magpanalangin kanimo. While some coveted after, they have erred from the faith because these people, they love money more than God. They erred from the faith. Nawala sila sa ilang pagtuo and first themselves through with many sorrows. Nahagbong sila sa gagrabe nga mga problema sa kinabuhi. But take note, money is not the problem. But if you love money more than God, you have a great problem. Ang kwarta di na problema. It doesn't mean that you have money today. It's not the will of God. Money is not the problem. The love of money is the problem. Karon, gamay pagay kag negosyo, gamay pagay na imong trabaho, usahay di na ka musimba tungod sa imong trabaho. Mahadlok ka kung kawato ng imong baka. Pastor, di lang ko musimba kay naamag ko'y kwarta. Na ako'y 200 pesos dito sa akong kaban. Basig lungkabon to. 200 pesos pa ganin na, wala ka musimba.
Pero wala kay kabalakan, mga igsoon ko sa Ginoo. Unahon nato ang Ginoo, ipakita nato sa Ginoo nga atong ihigugma siya. Remember this. God wants to bless us because of His work. But some of us, nahabal-kabalo ang Ginoo kung i-bless ta sa Ginoo, mawala ta sa atong pagtuo. Magka-problema tag samot. Uban ganing, maura, grabe gyud, mang-checks pag yun. Ha? Isang ang cellphone, gubaon pa, grabe yun, maghimog yung milagro. Unsa na kang inyong cellphone, guwapo? Unsa na kang nanamoy auto? Nakamotor lang ganing, di na dayon mo simba. Kaya naglakaw-lakaw na. Nang chicks na. Unsa na kang nakay auto? Layo na ka diya sa Ginoo. So atong higugmaon ng Diyos, train ourselves to love God more than money. Aron i-bless na sa Ginoo with money. Amen? Now, how do you know that you love money more than God? Kung ibaylo nimo ang Ginoo, ang simba, kaysa imong trabaho. Now, we need the Word of God to teach us not to love money and to renew our minds to make us wealthy. Kung gusto tayo i-bless sa Ginoo, dapat i-train na to atong mind nga Ginoo'y atong unahon. Because sometimes, atong tuluan ay ang people pagnegosyo, atong tuluan ang Kristohano how to do business. Pero wala gihapon, murag lisod nila makatunan. Ano man, the basis of that, you need to train your heart to love God, to trust God more than money. Ako ba siya, bahalag walay Ginoo, basta nakakwarta ko. Hey, Christian, Ginoo mo itagiya sa kwarta. No? Ang Ginoo kung muhatag nato wisdom, dali ra ang kwarta. Pero kung wa kay kaalam, wa gyud. Isang beses lang, sunod wala na. Muhatag lang ang Ginoo, kaalam nato una sa tanan, dapat maduna tay kahadlok na sa Ginoo. Doon na tay respeto diha sa Ginoo. Kung nasa simbahan, we need to be serious. Amen? Kamu niya galingkod sa luyo, ayaw kamu gawas-gawas kung ganina, dire, wala yung nagawas. Pero dire, per service, sa per service noon, daghan kay nagawas-gawas gihapon. Pag invitation na. Usay, makaunahon ako, ibutang na kong microphone niya, lakagon ta mo. Noon sa unas pastor, nang lakag ha. Yan, nangasaba ko diya din, balik na po ko din, mag-invitation. Lain man sad kayo. Siya na kamulo tagwali, imbis invitation na, nay mo gawas, nay mo sulod, nay mo gawas, nay mo sulod. Doon ay mga Kristohanon nga akong gipang butak, ilistas kong utok. Wa pa na ako mga istorya, kaya nakailagi ko nila, kaya bisag halap-halap ko, pero kailagi ko nila eh. When you are in the church, listen. That's the reason why you never grow spiritually, because you don't listen. You don't respect the word, the word of God. And that's the reason why. Pastor, Kristohanon na may pastor. Ano, sama na yung among kinabuhi. Oy, mau na. Kaya di mo na among diri sa simbahan, pero di mo maminaw. Amen. Na karon maminaw ka mo. Kaya nga itong istoryahan karon kwarta. O ba, minun siya, simba ka diha, kakwarta pagod diha, sayop sila. Dire simbahan ay kwarta, oy. Dire sa simbahan, ang Ginoo nagtudlo, unsaon nga makakwarta ta. Aron malipayon ta. Dili atong kwarta para aron daghang tagbisyo. No? Dili ko na, kung itudlo sa Ginoo, aron malipayon ta nga Kristohanon, aron makatabang ta sa uban. Okay? Okay ba mo? Pero dili mahuman atong lesson. Bosa, balik yun mo. Kada Domingo sa hapon. Kaya mo na akong iwali kwarta. No? Money is not the problem. What is the problem? The love of money. Ang mga Kristohanon nga ilang giuna, kwarta, walay kwarta. Sa karon, namalagi ko kwarta, pastor. Ay, hulata. Hulata lang. Kay maabot yun ang panahon. Nga paninglan ka sa Ginoo. Mintras wa pa ka paningli, balik sa Ginoo. Lord, ikaw mo'y tag-iya sa tanan. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Now, we need more Christian to accept the challenge.
God is calling for young people, for all Christian, every one of us to take the challenge to have a wealthy mind for mission. Ang tanasan yung kasing-kasing, Lord, punta, no? Madugangan ng akong kwarta, no? Taganon tako ni mong kaalam, how to do this, how to do that. Now, si Brad Edwin Calamba, gusto siya mag-seminar. Aron ang mga young people, while you are studying, you are earning. You can, gusto na ako na, pero ilan naman kong gisulti, di man ko kabalupod sa computer. Na, bisan ko nung sa Amazon, pwede ka magkuha produkto sa Amazon, ibaligyan mo sa Shopee. No? Doon ay akong ipa-interview, naka-earn sila 20,000 a month, mga estudyante. How do you do that? So, pastor, ang Amazon, mag-bargain, akong kuhaon tinagsa, din akong ibaligyan sa Shopee. Kung kasayon ba riyan na? Kung si Brad Edwin, doon na siya giseminar, and then tagaan niya, i-appellate niya sa iyang company, and then you can sell condo, real estate siya. Doon ako nailhan ng anak sa pastor, bago lang siya nakadawat og 150,000. Wow! Dahil mo na, 150,000. Nagdula-dula lang mo sa computer, kasi sige mo, dula-dula ng computer. Dapat ang atong unahon na how to have money for the Lord's work. Amen? Ako kainan sa Brother Edwin Bard, ato niya ka dito, ha? Edwin Calamba, kay mag-seminar ka. Katura po ang kabalo mag-computer. Ayaw lang po apil mo mga tiguang, hindi ka mo kabalo mo toplok. Kaya wala panahon. Mga batanon nga maayos sila. Na sila kaila dito sa gawas, ilang baligya kondo, dito sa Manila, dito sa Cebu, sa asa nga kondo. And then paghalin na sila 150,000. Oh, that's good, di ba? Para makaupirin, pero saad mo sa Ginoo, Lord, 10% tithes, 10% mission. Amen? Another 10%, bisag asa na ko ni ihatag, unay na kinanglag, panabang. Di ba? Maunay plano sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon, wala nagplano ang Ginoo nga human ka maluwas, mabankrupt ka. Ang gusto sa Ginoo, panalanginan ka. Pero how God can bless you if you are unfaithful, you are dishonest, you are lazy. Lazy magbasa sa Bible. Tapulan mo trabaho. Doon na insik. Noon siya, di ko sabot Pilipino. Trabaho, tagaan pala. Sir, walay gamay pala, sir. Walay gamay. Mabughat man tani. Pero kaon, tagaan niya kutsara, sir, walay dako, kutsarita man eh. Niya pag umagkaon, sir, walay pahilis. Tayo nang kamukaon ng kanya, hiliso ni mo di ay. Ay, pagwa kamukaon. No? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, gusto sa Diyos nga i-bless na niya. Okay? Now, but to have this mind, we need to think about 3 things. First, ang saad sa bahandi tungod sa maayong balita. God, He promises to bless us with wealth because of the gospel. God promised to bless us materially because of the gospel. He promised to give us wealth if we obey Him and trust Him in our giving. God promised us to supply our needs. God is concerned for our needs. He concerned sa atong needs. Dili sa atong wants. Okay? Letter A. Nabariya? Letter A. Ang plano kini sa Diyos. Plano ni sa Diyos nga, panalanginan ta niya. Okay, abrilin niyo mga Biblia. In Psalm 112, 1 to 3. Psalm 112, 1 and 3. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Pero tanawan ninyo ang description. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Diyos. Nga iyang gidaig, iyang delighted. Iyang gilipay ang Diyos. Sama sa Binisaya. Greatly siya malipayon sa iyang kasuguan. Sabot na, nagsimba ka, nagsunod ka sa Ginoo, may mong gusto nga sundon ng Diyos. And verse number 2, His seed, yang mga anak, shall be mighty upon the earth. The generation of the upright, meaning the Christian,
shall be blessed. Verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Amen? Oh, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Mga igsoon ko sa Ginoo, sometimes, itang mga Kristohanon, gusto taon mutabang, niya, di ta katabang kayo, amtay kwarta. Diba? Gusto sa Diyos nga makita ang atong pagkamatarong if we have money. No? Gusto sa Diyos nga iyatang panalanginan. God is able to give us wealth and riches in order to be used in God's work. His plan is not to make you poor. Kaya na plano sa Ginoo, mapurdoy mo, makautang-utang mo. Kung nakautang-utang mo, wala labot ang Ginoo ni ana. Kaya kamo mo'y nangutang, wala ang Ginoo. When you give, but you bless you more when you give more. Ang problema sa mga Kristohano, ano nalubong mo sa utang sometimes? Wala ta mag-uli sa atong ikanapulo. Now, kaning pagwali sa mayong balita, ang world mission is God's plan. And He promised to bless us if we are willing to give, to have faith in God's word, to obey God in our giving. Pastor, pila magi akong ihatag sa Ginoo. Tithes is you are returning God's money. And after the tithe, ya nakakasugod kahatag sa Ginoo. Now, kung gahatag ka 5%, you give 15%. Tithes 10, 5 ang inyong faith promise offering. Ako nag-explain ninyo, ang faith promise offering, maunay atong gi-support sa atong mga missionaries. Kung gusto ka i-bless sa Ginoo, magkuang ka, magsaad ka sa Ginoo. Lord, kani akong negosyo. I promise you, Lord, I am willing to give my tithes. Ay mo yung ihapon, pero imong ginansya. Unya, Lord, moingon ka, Lord, muhatag ko og 5% ba, 10% sa inyong, para sa misyon. Ug ang Ginoo, nagsaad siya nga iyatang panalanginan. Igsoon ko sa Ginoo, no, for how many times you heard a testimony, how God blesses His people who give sacrificially. Pero wala na ito ma-experience sa atong sa kaugalingon nato kundi na ito sundon ang pulong sa Ginoo. Now, kita, gipramisan ta sa Ginoo, plano kini sa Ginoo, nga iyatang panalanginan. Ikadua, ang Diyos naghatag nato gagahom sa pag-angkon og bahandi para sa iyang buluhaton. It is a power given unto us. God is able to give us power to get wealth when we obey God. Sa diya bitang musunod ta sa Ginoo, ang gahom sa Dios mo uban nato. No? Ang Dios mo trabaho sa atong kinabuhi. Mga Kristohanon, if you are truly a Christian, the devil is working against us. Lisod kayo, lisod magnegosyo. Kung Kristohanon ka, basta di ka mag-faithful sa Ginoo, naman, the devil is working against us. Tagana ng demonyo. Only God can protect us. We need God in our businesses. Amen? Pero kung ang Ginoo, walay makapugong sa panalangin sa Ginoo. Basta ang Diyos mo tabang nato kay it is the power given unto us. Gitagaan kagahom sa Diyos nga i-bless na niya materially. In Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ano ba sound? But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant. It's very clear. Tagaan ta diya kagahom sa pag-angkon og bahandi aron ma-establish ang iyang covenant which He sware unto thy fathers as it is this day.
it is God who giveth the power to get wealth, that He may establish His covenant. God giveth us power to get wealth, to establish His work. Gusto sa Diyos nga ikaw iyang panalanginan na kay kwarta para makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo. Letter C, gasa kini sa Kristohanon gikan sa Diyos. God will give us, basta mag-faithful ka sa Ginoo, tagaan ka niya gift. Pero doon ay kondisyon kung mag-faithful ka. Dila, gusto ta sa gasa sa Diyos, pero di man ta mag-faithful. Di man mag-faithful sa atong tithes. Di ta mag-faithful og sunod diya sa Ginoo. Okay? Na Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and God gave him power to eat thereof and take his portion and rejoice his labor, this is the gift of God. O gasa kini sa Ginoo. God is preparing a gift of wealth and riches to those people who are willing to give sacrificially for the sake of the gospel, to establish His covenant. Kung willing ka nga mo hago para sa Ginoo, mo sakripisyo, tagaan ka sa Ginoo gift, nga tagaan ka wealth. Are you glad that God is, is preparing a gift, a wealth to every one of us? Atong ako nga po kanito mga young people, kaya kini sila musunod sa Ginoo para sila i-bless sa Ginoo. Hinautunta nga kamo mga young people, mag-faithful mo sa Ginoo, nga aron makita ninyo ang Diyos nga gamahanan sa inyong kinabuhi. Now, letter D, resulta sa pagkamatinud-anon, tagaan-ta og wealth sa Ginoo kung mag-faithful ta sa Ginoo. In Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang blessing, kanang blessing, result na sa atong faithfulness sa Ginoo. No? Giving to God will not bring us to poverty, but it is our opportunity to be blessed by God. Maybe you want to tell me, yung pastor, dagham lagi mga Kristohanon, pastor, nga murag, okay raman ang ilang kinabuhi, bisag wala silang mag-faithful sa Ginoo. Wala ko kitag Kristohanon nga malipayon sa ilang kinabuhi, nga wala mag-faithful sa ilang pagkakristohanon. Their wealth became a curse to them. But the Bible says, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. A happy Christian is a Christian who learned to give. A giving life is a happy life. Kung mahigugma ka sa paghatag, malipayon ka. Napatay lain 5 minutes. Ang katuyuan sa bahandi. Letter A. The purpose of wealth. Ang pagpadako sa ngalan sa Ginoo. Ang Diyos gusto siya i-bless ta niya para madako ang iyang ngalan sa atong kinabuhi. Mabayaw ang ngalan sa Ginoo sa kaha kung sa diyan naluwas ka, na bankrupt ka, dili mataayas ang ngalan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa looy beto si Kwanay, pastor, grabe to, nangalagad ko sa Ginoo. Na bankrupt kasi manggug hatag. Maulawan ang ngalan sa Ginoo. But God dili na itugot sa Ginoo. Why? Because ang iyang ngalan gusto sa Dios iyang mapataas. In Psalm 115 verse 1 to 3. Psalm 115 verse 1 to 3. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto Thy name give glory for Thy mercy and for the truth's sake. Dili tungod sa atong kaugalingon. No, aron madato ta, no. For Thy truth's sake, para sa kamatuoran. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in heaven. He hath done whatsoever He hath pleased. Now let's keep in mind that our wealth and riches are not for our own enjoyment. They are entrusted unto us for God's glory. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto Thy name give glory for the truth's sake. Now if God will not bless us, the unbelievers will ask and mock us, question us, where is now their God? Mingon sila, man inyong Ginoo. Kanawa mo tabangin sa inyong Ginoo, ano na bankrupt man mo.
Pero nga na bankrupt ta, kay wata mag-faithful sa Ginoo. Amen? Now, ang gusto sa Diyos, He will bless me, He will bless you. Yung gusto niya, ipag-grow ang imong negosyo para sa ngalan sa Ginoo, mataas sa mga tao. Insa, kung saan na siya, grabe, kita gigo sa panalangin sa Ginoo. No? O na, mga kamo mga negosyante, sa pastor, tigulang naman ko. Expand mo sa inyong negosyo para sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok sa kapoy na ng pastor. Para kanang inyong expansion, musaan mo sa Ginoo dako para sa iyang buloton. Amen? Pero indara na mo, ayaw na lang. I-encourage na lang nato ng mga batanon. No? Amen? Kaya ba si mag-abot mo dito, mag-away mo sa awag, ingon si pastor, mag-expand ta. Kaya lang bata-bata pa. Ha? So, kamo mga batanon, nag-ampo ko ninyo nga naay mo hatag silang kinabuhi as a Christian businessman sa pagsugod sa inyong negosyo. Don't give og tithes lang. If you want to be blessed by God, at least you give 30% of your income. Para ang Ginoo makita sa Dios nga sincero ka sa imong pagkakristohanon. Now in Psalm 115 verse 12 to 14. 3 minutes na lang. Psalm 115 12 to 14. May igsoon ko sa Ginoo, kung dili suplayan sa Ginoo ang atong needs, dili mabayaw ang ngalan sa Dios sa atong kinabuhi. Dunay pastor ba nga wagid siya tagaig sin sa Ginoo, dugay na kulang ang sin ba, pitaatop sa iyang simbahan, pulo ka buok. Kitaan man yang insik na maligyag sin, na hardware ba, kada malilian niya, pagkaugmag yan, tuan niya, ingon siya, Sir, tuo ka sir, kanang imong negosyo sa Ginoo ni. Nya member man ang Chinese sa kuan, kanang Chinese gospel. Isa, tuo pastor. Ingon siya, ingon ang Ginoo sir nga tagaan ko nimong sin na pulo ka buo karon. Basta ingon ang tagiya sa tindahan nga, tagai pastor na pulo, tagaan paguman ingon niya. Pastor, ayo na utruwa ha. Anya, pagkalindot kalisod yana, no? Dili mahimaya ang ngalan sa Ginoo. Dapat, ang gusto sa Ginoo, masupply ang iyang needs, ang inyong needs, sad, masupply. Makita sa mga tao, wow, kana siya na-baptize na karon, nakabalay na. Naanay, Panginoon, magbarong na, pero way, kwarta. Salamat ko sa mga Kristohanon nga ang report sa inyong silingan na dato na lagi si Kuan karon no. Kay musimba mag-long sleeve na. Wa sila kabalo nga ukay-ukay ra di ay. Tanawa, mga guwapo na kayo itong mga men diri. I cannot imagine ang uban diri, kaingon ko sa una, pag-abot, ay, piting luya. Bahala, gway kwarta, basta tanawon, panalangin sa uban. Amen. O sa kami, ko, aman si Kuan. Isa, pastor, naguba ang sapatos, pero mutindog to diri. Sa grabe mo ator nito. Pero wakasimba ka ron, ko, unsa man na magsanilas siya. Maulaw sa magsanilas, pastor. Kung naunsa, wa mo sapatos, di mo musimba. Magsanilas. Araw nakasimba. Ing na to, kay tagaan ko itong sapatos. Araw di mo absent og simba. Kay bati kayo nang wala tayo sapatos, di ta mo simba, di malipa yung ginawa na. Amen? Now in Psalm 115, last verse nga kung basahon. Verses Psalm 115, verse 12 to 14. Now listen to me, Christian. There is the word of God. Psalm 115, verse 12 to 14. The Lord had been mindful of us. Meaning, the Lord is thinking about you. Ngayon na Ginoo, maningkamot ang taning trabaho, ako ang taning panalanginan. Iyon siya. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Panalanginan to sa Ginoo. Sa pastor, di mo ko panalanginan kay wa man ko kahuman og college. Sikon sa Bible, both small and great. Great means great. Doctorate degree, masteral degree, mga engineers, no? Pero dili gingon ang Ginoo sila ray panalangin na both small and great. How do you call yourself? Kita tanan gusto sa Ginoo i-bless basta mag-faithful ta. Pag faithful na simba, pag faithful na sa atong paghatag. And verse 14. The Lord shall increase you
more and more you and your children. Gusto sa Ginoo every year mo increase ang atong faith promise offering. Gusto sa Ginoo every year mo increase ang atong tithes nga naman. Na-increase ang blessing. That's the will of God sa atong kinabuhi. Pastor, lisod magkaroon. Karoon lisod. Kay Sano, di mo bayad kay lisod. Niyato ko sa Usamis, niyato ko sa Gaisano. I talk to them, some of the businessmen. Ingon sila, lisod yung gayo. Ingon, anong lisod man sa ambot? Wa mi halin. Wa mi halin. Kumaw day nga wa mi bayri. Isa, lisod. Pero mga Kristiyano, natay Ginoo. Natay Ginoo. Basta mo padayon lang ta, we come out victorious. Amen? It is the promise of God. Now, read this verse sa imong prayer room. Lord, you promise us that you will increase me more and more. Pero be sure, kung you claim this promise, you obeyed God. You obeyed God in your tithes and your offerings. Pero wag kay hatag-hatag sa imong tithes, ay nalag-claim-claim ang promise sa Ginoo. Unaha lang ang imong kinabuhi pagsunod sa Ginoo. Because the Word of God, ako ning nasulayan, nga ang pulong sa Ginoo, dili gyud mamakak. Dili og dili gyud. We experience troubles, problems in our businesses, in our personal life. But there is God in heaven who can bless us. He is able to do exceeding. Kanabang dagko gyud nga butang, makahimo siya. Sometimes we limit God, nga gamay ra kay atong Ginoo. But God is great. Amen? God is able. Just trust God. Ato ning padayonon sa sunod. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat kay Ginoo. I-bless ang imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. So,